loob ng mahigit isang oras sa talumpati, isang bagay ang kapansin-pansin sa State of the Nation Address o SONA 2026 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang sunod-sunod na palakpakan at mga sandaling nagbigay ng standing ovation ang maraming opisyal na naroroon. Ano nga ba ang mga pahayag na naging dahilan upang makuha niyang atensyon at suporta ng malaking bahagi ng audience sa loob ng batasang pambansa? Tara, alamin natin. Isa sa mga pinakamalakas sa bahagi ng talumpati ay nang ihayag ng Pangulo ang kanyang matigas na paninindigan laban sa korupsyon. Binigyang diin niya na walang sino man ang dapat maging mas mataas sa batas at dapat managot ang sino mang mapapatunayang sangkot sa katiwalian anuman ang kanilang posisyon o relasyon sa administrasyon. Ang mensaheng ito ay sinalubong ng malakas na palakpakan mula sa maraming opisyal sa loob ng session hall. Hindi rin nakaligtas sa kanyang talumpati ang usapin ng flood control projects at iba pang malalaking proyekto ng pamahalaan. Ipinahayag niya na dapat iyakin ng bawat pondo ng bayan ay napupunta sa mga proyektong tunay na mapapakinabangan ng mamamayan. Sumunod naman niyang tinalakay ay ang mga reforma sa ekonomiya. Kabilang dito ang mga hakbang upang mapababa ang gastusin sa kuryente, palakasin ang infrastruktura, pagbutihin ang serbisyong pangkalusugan at isulong ang mga pagbabago sa sistema ng pagbubuwis upang makatulong sa paglago ng ekonomiya. Binigyang pansin din niya ang pagpapalawak ng mga programang pangkalusugan at digital government services upang maging mas mabilis at mas maginhawa ang serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino. Sa bawat mahalagang bahagi ng kanyang talumpati, makikita ang paulit-ulit na pagpapalakpak ng maraming mambabatas at iba pang opisyal na dumalo sa SONA. Para sa ilan, ang diretsyang pananalita ng Pangulo at ang pagbibigay diin sa pananagutan at reforma ang naging dahilan kung bakit naging positibo ang naging pagtanggap ng maraming opisyal. Gayunpaman, matapos ang SONA, may ilang personalidad at grupo rin ang nagpahayag ng kanilang mga puna at nagsabing hindi sila kumbinsido sa ilang bahagi ng talumpati. Ipinapakita lamang nito na bagamat maraming naging positibong reaksyon sa loob ng batasang pambansa, nananatiling magkakaiba ang pananaw ng iba't ibang sektor tungkol sa mga pahayag at plano ng Pangulo. Sa huli, hindi maikakaila na ang SONA 2026 ni Pangulong Bongbong Marcos ay naging isa sa mga pinakatinutukang talumpati ng kanyang administrasyon. Para sa kanyang mga taga-suporta, ipinakita nito ang matatag na direksyon ng pamahalaan. Para naman sa kanyang mga kritiko, ang tunay na sukatan ay kung maisasakatuparan ang mga ipinangakong reforma. Ano ang inyong pananaw? Napahanga rin ba kayo sa naging SONA 2026 si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Auntie Mama Rizalenia po nagsasabing hanggang sa muli!